Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam po ninyo, nung unang panahon, ancient times, isa sa mga basic na tanong ay ang tanong na, how do I know God? Isa lang yon, maraming tanong sila. Like, is there a God? Mga tanong yon nung unang panahon. Pero isa doon ay ito, how do I know God? Paano ko ba makikilala? Paano ko makikita ang Diyos? Ibig po sabihin, pangarap po nila na makita o makilala ang mukha ng Diyos. Kaya nga po sa blessing ng New Year, from the Old Testament, sabi ng blessing, di ba, magningning nawa ang mukha ng Diyos sa inyo. Pangarap kasi nilang makita ang mukha ng Diyos. Ngayong araw, sa ating gospel, inyo pong narinig ang mga taong nagsumikap na makita ang batang si Jesus. Ito po yung mga pantas. At sa kanila po, matututunan natin kung paano makikilala ang Diyos. Parang tinuturo nila ang daan kung paano makilala ang Diyos. Tatlong bagay po. Una, of course, it starts with a desire. Gusto natin eh. Look for God. Look for God. Itong mga pantas, hindi lang po sila naupo, tapos wala na. Sila po'y naglakbay. Hinanap nila ang Diyos. Nagsumikap po sila. Tumayo sila. Naglakbay, nagsakripisyo. At nung unang panahon, wala pa pong e-trike. Kamelyo yon, or maglalakad kayo. Ang malapit sa kanila noon, 3 bundok, malapit yon. Gaya nung pumunta ako sa isang lugar sa aming probinsya, upstream na land, sabi ko, Mama, malapit na ba? Father, malapit na, 2 bundok na lang. Sabi ko, yan palang malapit sa kanila. 2 bundok. Tapos lalakarin mo lang. Lalakarin mo lang. So itong mga pantas na ito ay naglakbay, nagsakripisyo, nakaranas ng kahirapan sa panahon o sa sirkumstansya. Ganon din naman po tayo. Kung gusto nating makilala, makita ang mukha ng Diyos, dapat tayong magsumikap. Buksan ang Biblia, pag-aralan. Pwedeng ganon. Nung simbang gabi, ang dami pong nagsakripisyo para makilala ang Diyos. Gumigising early in the morning. Yung iba naman sa gabi, pagkatapos ng trabaho sa hapon, magmamadaling umuwi para makasimba. Nagsasakripisyo para makilala ang Diyos. Makilala ang Diyos. Ewan ko po, sa ating mga pamilya, kung mayroon pang nagnanais na makilala ang Diyos sa ating mga anak. At itong mga pantas na ito, pinapaalalahanan po tayo na isa sa pinaka-basic na bagay at pinakauna ay ang makilala ang Diyos. Sabi ko nga noon, malaki po ang pagkakaiba ng batang may kinikilalang Panginoon at ang batang walang kinikilalang Diyos. Malaki pong pagkakaiba. At sana nawa, sa ating mga pamamahay, ito po yung pinakaunang desire as we start the year. Sana makita namin ang mukha ng Diyos. Sana magningning nawa ang mukha ng Diyos sa ating mga pamamahay, sa ating dambana. Nang ibig pong sabihin, pag gusto po nating makilala ang Diyos, dapat natin gawan ng paraan. Gawan ng paraan. Hindi lang po hanggang gusto ko. Hindi lang po hanggang gusto ko. Pangalawa, kung ang una ay look for God, ang pangalawa ay
magtanong-tanong ka. Magtanong-tanong tayo. Magtanong-tanong tayo. Wala pong masama sa pagtatanong. Minsan, pag may kasama akong sakristan, sinasadya ko. Let's say, pupunta sa mall. Kaya ko namang gawing magtanong eh. Sinasabi ko, magtanong ka doon kung saan tayo, saan yung ito. Father, nakakahiya. Bakit? Mamamatay ka ba pag nagtanong ka? Hindi naman. O sige, magtanong ka. Walang mawawala sa'yo. Napakahalagang bagay ang matutong magtanong kung tayo'y naglalakbay. Kasi minsan naliligaw tayo. Mama, saan po yung Pure Gold? Tapat po ng Jollibee. Diba? So nalalaman natin kung nasaan pag tayo'y nagtatanong. Pag tayo'y nagtatanong. At para mas makilala ang Diyos, dapat matuto tayong magtanong. Naalala ko, merong isang pare, I think kwento ko na sa inyo. Merong isang paring nagpamasahe sa pag-presbyterium kasi, meeting ng kaparian, kumukuha yun ng masahista. Tapos, palipat-lipat siya, nagmamasahe. Habang nagmamasahe siya, itong masahista, tinanong siya ng pare. Sabi ng pare, saan nga ba ang pagupitan? Sabi niya, doon, dito, malapit sa Jollibee, ganon. Kinabukasan, pumunta yung pare. Di niya ngayon mahanap. Tapos naalala niya, bulag pala yung masahistang iyon. Bulag pala. Sabi niya, hindi lang po dapat tayo magtanong, ha? Dapat alam din natin kung sino ang pagtatanungan. Ha? Baka magtanong kayo sa bulag. Hindi naman nakakakita. Dapat alam natin kung sino ang pagtatanungan. Dapat tamang tao ang pagtatanungan natin. Ba't ka magtatanong sa nagtitinda ng mani kung paano gawin ang poste? Bubuhusan ba o hindi? Diba? Mayroong mga tamang authorities. Mayroong mga tamang tao na dapat pagtanungan. At pangatlong bagay is sundan ang mga tanda. Yung mga pantas nagtanong? Nung sinagot sila, sinunod nila yung sinabi dito. Tapos, hindi lang po ang sagot ng Panginoon ay sa pamamagitan ng salita. Nung magtanong yung mga pantas, sinagot sila salita, instruction. Pero hindi sa lahat ng oras, ang communication ng Panginoon ay sa pamamagitan ng salita. Minsan, circumstance. Mataas ang sugar. Anong ibig sabihin? Diba? Kung babawas ka, huwag ka masyadong kakain ng matatamis. Ganon. Minsan sakit. Signs. At sa ating gospel, ang mga pantas, ang binigay sa kanilang tanda ay tala. Star. Meron tayong stars, oh. Sa isang Bible passage, sabi po doon, God created the stars to govern the nights. Liwanag sa gabi. Liwanag. At totoo nga naman, pag sinusundan natin ang mga tanda, talagang naliliwanagan tayo. Ang mga tanda po, ang mga signs po, ay liwanag sa ating buhay. Even our liturgical celebrations ay puno po ng tanda ang salita ng Diyos. Diba? Tanda ng presensya ng Panginoon. Ang ostias, ang bino. Puno ang ating pagdiriwang ng mga tanda. At ngayong araw, pinapaalalahanan tayo ng mga pantas na una dapat desire ng family natin as we start the year is to seek God first. Look for Him. How? Magtanong. Pangalawa, through signs. Pangatlo, through signs. God communicates to us
in different ways. At sana, matuto tayong magbasa ng pamamaraan ng Diyos sa mga tandang ibinibigay niya sa atin. And for sure, pag marunong tayong makinig, magbasa ng tanda, marunong magtanong, hindi tayo maliligaw.